Hello mga ka-Chisflix! Isang mainit at kontrobersyal na issue ang gumugulantang ngayon sa mundo ng showbiz dahil kinasasangkutan ito ng dalawang kilalang personalidad, Rian Ramos at Michelle D. Isang kasong puno ng mabibigat na aligasyon, magkabilang panig ng kwento at mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot. Balikan natin ang mga pangyayari. Ayon sa salaysay ng isang lalaking nagpakilalang si alias Totoy, nagsimula umano ang lahat noong January 17. Sa kanyang reklamo, iginiit niya na puwersahan umano siyang kinaladkad papunta sa condominium unit ni Rian Ramos sa Makati, kasama umano sina Michelle D., Samantha Panlilio at dalawang bodyguard. Ang dahilan umano ng insidente, isang angpaw na pinaniniwala ang naglalaman ng mga sensitibong litrato na may kaugnayan kay Michelle D. Pinagbibintangan si Totoy na siya raw ang nagnakaw ng naturang angpaw. Ngunit mariin itong itinanggi ni Totoy. Ayon sa kanya, wala umano sa kanyang pag-iingat ang nasabing angpaw at wala siyang kinalaman sa pagkawala nito. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, dito raw umano nagsimula ang mas mabibigat na pangyayari. Batay sa kanyang salaysay, makailang beses umano siyang binugbog, hindi lamang ng mga bodyguard, kundi maging nina Rian Ramos at Michelle D mismo. Mas lalo pang naging seryoso ang kanyang aligasyon nang sabihin niyang 3 araw umano siyang ikinulong sa loob ng kondo, paulit-ulit na sinaktan at hindi pinayagang makalabas. Isang bahagi ng kanyang kwento ang lalong ikinagulat ng publiko. Ayon kay Totoy, dahil sa labis na takot sa kanyang buhay, napilitan umano siyang tumalon mula sa ika-39 na palapag ng gusali. Gumamit daw siya ng lubid, bumaba hanggang ika-25 palapag at mula roon ay nakatakas patungo sa ground floor. Ngunit ayon pa rin sa kanya, pagdating niya sa ibaba ay nakaabang umano ang manager ng kondo at mga bodyguard at narinig pa raw niya na tatapusin na ang kanyang buhay. Dito raw niya tuluyang nalamang kailangang niyang tumakas upang mabuhay. Pagdating ng January 19, nagkaroon naman ng panibagong pangyayari. Si Totoy ay dinala sa pulisya nina Michelle D. at Rian Ramos, kaugnay ng reklamo ng qualified theft o pagnanakaw. Ngunit matapos ang investigasyon, pinakawalan si Totoy at na-dismiss ang kaso dahil umano sa kakulangan ng sapat na ebidensya na magpapatunay na siya nga ang nagnakaw ng angpaw. Akala ng marami, doon na matatapos ang lahat, pero hindi pa pala. Noong January 28, si Totoy naman ang nagsampa ng kaso laban kina Michelle D., Rian Ramos, Samantha Panlilio, 2 bodyguard at maging 2 miyembro ng PNP. Ang kanyang reklamo, serious illegal detention at torture. Samantala, ayon naman sa ulat ng PEP Tuldok PH, may isa pang mahalagang detalye sa kabilang panig ng kwento. Nauna, umanong naghain si Michelle D. ng reklamo ng qualified theft laban kay Totoy sa Makati City Prosecutor's Office. Ayon sa reklamo, nakipag-ugnayan umano sa kanya ang misis ni Totoy at nagsabing nakita nito sa pag-iingat ng kanyang mister ang ilang sensitibong litrato na may kaugnayan sa Miss Universe Philippines 2023. Kinumpronta umano ni Michelle ang driver at umamin daw ito na kinuha niya ang mga imahe mula sa kwarto ng beauty queen actress. Ibinalik umano ni Totoy ang ilan sa mga litrato, ngunit napansin daw ni Michelle na may kulang pa, dahilan upang humingi siya ng tulong sa kanyang bodyguard na nauwi sa pag-aresto sa driver. Kaugnay ng reklamo ng illegal detention, naglabas na rin ng pahayag ang legal counsel ni na Michelle D. at Rian Ramos. Ayon sa kanilang abogado, wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng reklamo
mula sa NBIA at sasagutin nila ito sa tamang panahon. Mariin din nilang itinanggi ang aligasyon ng illegal detention. Ayon sa kanila, wala umanong insidente ng pagkakakulong at si Totoy ay residente ng kondo dahil siya ang personal driver ni Rian Ramos. Dagdag pa ng kampo ng mga aktres, ang huling insidente umano nila kay Totoy ay ang pagsasampa ng kaso ng qualified theft na ayon sa kanila ay inamin at bahagyang naibalik ng akusado ang mga item. Para sa kanilang panig, ang reklamo laban kina Michelle at Rian ay maaring isang hakbang upang gumanti o magkaroon ng leverage laban sa kasong isinampa laban sa driver. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon at patuloy pang sinusuri ng mga autoridad ang magkabilang panig ng istorya. Isang isyu na nagpapaalala sa atin na may dalawang muka ang bawat kwento at sa huli, ang katotohanan ay lalabas lamang sa tamang proseso ng batas. Kayo, mga kachisflix, sino sa tingin nyo ang nagsasabi ng totoo? Abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa kontrobersyal na isyung ito. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Chisflix sana!